Nay, palakas ka na. Nandito lang kami ng mga bata. Naghihintay na makarecover ka. Huwag mong damdamin yung panunukso ng mga kaibigan mo na hindi na kita magugustuhan pagkatapos ng operasyon mo. Mas isipin mo kung mahal ka nga ba nila para i-confuse ka ng ganon dahil lang sa physical changes sa'yo. Hindi ko minamaliit ang pinagdaraanan mo ngayon at ng pamilya natin. Pero wag sana na dumagdag pa sa burden mo yung pangambang maghahanap ako ng iba pagkatapos ng pagsubok na to sa pamilya natin. Mahal na mahal kita, Nay. Hindi naman kita minahal dahil kumpleto ang mga binti mo eh. Hindi kita minahal dahil wala kang sakit noon at ngayong nasubok ang kalusugan mo, iiwan kitang bigla. Ikaw at ang mga bata ang buhay ko at isang binti man ang naputol sa'yo, manalig kang ako ang magsisilbing paa na aakay ng buo sa'yo. Kaya yung kung meron kang dapat unahin ngayon, yun ang magpapagaling at magpapalakas. Dahil kami ng mga bata, nandito lang para sa'yo. Lagi ka naming ipagdarasal. Pati na ang pamilya natin na malagpasan ng matiwasay at mas pinagtibay ang pagsubok sa atin na ito. Naniniwala ako na isang paraan lang to para patatagin pa tayo lalo ng Panginoon. Mahal na mahal ka namin, Nay. Tara na, mamasyal na tayo. Nagmamahal si Randy. So si Randy ang asawa ni Nay. Ayan. Alam nyo, pagka may mga ganyang klase ng mga lalaki, mahalin nyo na yan habang buhay. Diba? Yung mga ganyang klaseng lalaki, sana dumami kayo ng marami para hindi na... Kasi mas marami talagang females kaysa sa males. For some reason, in the biological world, mga kapatid, mas marami talaga ang populasyon ng mga babae kaysa sa lalaki. Kaya yung mga ganyang klaseng lalaki katulad ni Randy, pag nakahanap na kayo ng ganyan, wag nyo nang pawawalan, lagyan nyo ng helmet, itali nyo! Pati yung mga kamay, posas nyo na, wag nyo nang pawawalan yan! O, swerte nyo na pag nakahanap kayo ng katulad nyo na si Randy, hindi ba? Pero alam mo, Randy, hanga ako sa'yo. Kasi, you are true to your vow when you got married na in sickness and in health. 'Di ba? So nakakatuwa ka, Randy, na sobrang mahal na mahal mo yung mga asawa mo. And sana nga kung ano man ang nangyari, 'di ba? Kung bakit kailangan putulin ang isa sa mga binti ng asawa mo, sana nga yung mga taong nakapaligid sa inyo, ipagdasal nyo rin na sana mga dila naman nila yung maputol. Charot, nako Lord, baka kidlatan ako, sorry. Hindi, di ba? Pagdasal nyo rin. Ito, pwera biro na to. Pagdasal nyo rin yung mga tao sa paligid ninyo na sana wag na kayong pagpiestahan ng chismis o pag-usapan ng anything that is negative because yung pinagdadaanan nyo pa lang ngayon, masakit na yon siguro pa, lalong-lalo na sa parte ng asawa nyo. Hindi ko masasabi na I know how she feels because hindi naman ako nabawasan pa ng isang binti. Pero I feel her that maybe para sa kanya, physically she is already incomplete. Pero punan natin yon bilang pamilya. Huwag niyong ipaparamdam sa kanya na na porket nawalan ka ng isang binti, 'di ba? We love you less. Dapat all the more na i-shower natin siya ng pagmamahal. And kung para naman sa ikabubuti ng kalusugan niya yun, kung bakit kailangan putulin yung kanyang binti, di go, suportahan natin siya. Marami rin naman tayong, hindi ko alam kung anong tawag sa mga humans kapag naputulan ng isang binte. Kasi pag pusa or aso, ang tawag doon tripod. Kasi 'di ba apat ang paa ng pusa at aso. Pag nawala isa, tripod. So, paano ba 'yon pagka humans? How do you
Pero alam nyo, meron namang modern na rin naman ang technology ngayon. Meron na tayong mga ikinakabit, 'di ba? Nakita niyo yung mga yung mga Olympians natin sa Paralympics, hindi ba? Sa modern ng technology ngayon, 'yon. Para sa mga amputees natin, who knows, 'di ba? Magkaroon tayo ng prosthetic na legs, prosthetic arms in the future. Para kahit pa paano, nakapag-pants pa rin si Nay. 'Di ba? So, baka pwedeng i-project din natin yan kung she's really more on the physical na side. Pero, Nay, kung nakikinig ka rin ngayon, huwag kang mag-alala. Hayaan mo yung mga bumubulong-bulong dyan sa paligid mo. Concentrate muna sa love and care na ibibigay ng pamilya mo. Okay? Pagaling ka, and pati kami dito, ipagdadasal ka na.